Para sa isang tagapakinig ng Dear MOR, hindi malilimutang karanasan ang maging boses ng isang karakter sa drama. Bit-bit ng isang dramatista ang kwento, damdamin at tiwala ng bawat kamorkadang nagpadala ng sulat. Hi, ako po si Berna Magtibay from Pasay City. Hindi ko lang po alam kung ilang taon akong nag-start makinig ng Dear MOR, pero sobrang gagaling ng mga dramatista. Tapos hanggang, ayun, pati ako nag-i-imagine sana naggaganyan, nagdadrama din. Si Berna ay isang kamorkadang nagkaroon ng pagkakataon maging isang dramatista. Bagamat siya ay may visual impairment, kondisyong low vision, sinigurado niyang sanayin ang sarili sa karakter at boses na kailangan niyang bigyang buhay. Ang gusto ko talaga pong dinuduwit yung mga yung mga girlfriend o kaya, pero mas gusto ko maldita role, mataray role. Binahagi ni Berna na lagi siyang nagpa-practice ng voice acting tuwing nasa bahay. Madalas pangaraw, napagkakamalan siyang may kausap tuwing nagbabago-bago siya ng boses. Hi guys, so it's another Dear MOR recording day. So may special tayong guest today. Are you ready, Amy? Habang hinihintay ang kanyang turn sa pagdadrama, tahimik pero talagang inaabsorb ni Berna ang lahat ng lessons at tips. Sabi niya, parang naglalaro lang ang mga dramatista pero pak na pak ang aktingan. Talagang hindi pinalampas ni Berna ang pagkakataong mabigyang boses ang karakter na si Amy. Nung una kong nabasa yung script, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko muna ilagay yung sarili ko sa shoes ni Amy. Kailangan i-feel ko yung tuwing na magkakabisado ako, tuwing magmomonolog ako, kailangan ako talaga si Amy. At pagdating ko dito, kailangan ako si Amy para mas maramdaman ko po yung yung eksena, yung scene. Wow! Pa-charming ka naman bigla. Tinamaan ka ng malakas sa akin, no? Favorite ko, nung una naging favorite ko yung yung scene 1. Kasi nandun yung mga taray mode. Kasi nga, gusto ko mataray, di ba? Ano ba namang klaseng tanong yun? Baka mamaya nagtitrip na naman kayo. Bigla-bigla na lang kayong sumusulpot Tinakot niyo pa mga kaibigan ko. Tapos, siguro naging favorite ko rin yung 2, bukod sa mahaba. Naging challenging kasi siya Kung ganito rin lang magiging future natin, wag na lang. Okay, that's enough. Ang kapal din naman ang mukha mong sabihin sa akin yan. Sa simula pa lang sinuportahan kita. Binigay ko lahat para sa relationship na to. Tapos yun nga, yung sa intonation, yung tataas, bababa. Sobrang challenging nung scene 2 na yun. Nakakakaba po pero masaya. Thank you po. May mga pagkakataong pumapasok na sa isipan natin na sukuan na lang natin ang mga pangarap na minsan nating binuo. Hindi dahil ayaw na natin, pero minsan dahil hindi natin nakikita na posible pa itong mangyari. Subalit hindi yan ang kwento ng pangarap ni Berna. Dahil ngayon, nagawa, naiarte, at naisakatuparan niya ito. Mukhang imposible man sa iba, pero nagawa ni Berna. Kaya naman taus-puso ang kanyang pasasalamat na nabuhay ang mikropono at narinig ang tinig niya. I know nakakailang thank you na po ako, pero talagang thank you po sa tiwala at saka sa pagkakataong binigay mo. And yung pagkakataon na yun, naging pag-asa lalo sa akin na kapitan yung gusto ko na to. Siguro natapos po yung drama, natapos yung pagiging Amy, pero yung tiwala ko ngayon lalong lumakas na nagsisimula pa lang po ako. Marami pa po akong dapat matutunan, marami pa akong dapat pag-aralan. So, handa po akong matuto pa. Maraming salamat. God bless you po. Thank you talaga.